Sa unang pagkakataon sa buong digmang ito, dalawang bagay ang sabay na nababasag sa loob ng Rusya. Una, ang hukbong Ruso ay napapaatras sa mga larangan ng labanan. Pangalawa, ang publiko sa Rusya ay unti-unting tumatalikod kay Putin. Hindi pa ito nangyari ng sabay dati. Ang kombinasyong ito ay nadudulot ng pagkataranta sa Kremlin na hindi pa natin nakita sa 4 na taon ng espesyal na operasyong militar. Nawawalan ng teritoryo at maraming kaswalti ang militar ng Rusya. Nagmartsa ang mga nagpo-protesta laban sa digmaan sa 12-12 ng lungsod sa Rusya. Sumisigaw ng tama na ang digmaan. Inihahanda ni Vladimir Putin ang militar para gumanti sa Ukraine matapos ang drone strike. Kamakailan, naglunsad si Vladimir Putin ng isa sa pinakamalalaking pag-atake sa Kiev gamit ang 90 misal at 600 drone na tumama sa mahigit 50 lugar. Ayon sa Kremlin, ganti raw ito sa pag-atake ng Ukraine ilang araw bago. Pero hindi naman tungkol doon sa pag-atake ng Russia ang video na ito. Dahil kung titignan natin kung ano talaga ang mga tinarget ng Russia, anong mga misail ang ginamit nila, at ang tawag sa telepono na ginawa ni Vladimir Putin pagkatapos ng pag-atake, malinaw na hindi talaga tungkol sa estratehiyang militar ang pag-ataking ito ng Russia. Isa itong mensahe. At hindi talaga ito mensahe para sa Ukraine. Mensahe ito para sa Estados Unidos at Europa, pangunahing taga-suporta ng Ukraine. Sa video na ito, tatalakayin ko ang 3 bagay. Una, natataranta ngayon si Vladimir Putin. Pero bakit? Ano talagang mangyayari at bumabagsak sa loob ng Russia? Bakit niya pinili ang sandaling ito at misail na ito para magpadala ng mensahe sa kanluran? Dahil kung titiknan mo, ang lahat ng ito ay magsasabi sa atin kung paano eksaktong balak ng Russia na palalain pa ang digmaan at ang babalang sinusubukang ipadala ni Vladimir Putin sa buong mundo. Para maintindihan bakit nagpapanik si Putin na yon, simulan natin sa nangyari noong Mayo, 21 ilang araw lang ang nakalipas. Sa unang pagkakataon sa digmaan, nagsagawa ang Ukraine ng isang pag-ataking tunay na yumanig sa mataas na pamunuan ng Russia, at hindi ito sa inaasahang lugar. Hindi ito pag-atake sa Moscow. Nagpadala ang Ukraine ng mga drone sa Luhansk, silang rehiyon ng Ukraine na hawak ng Russia mula 2014. Ang target ay gusali ng kolehiyo, pero hindi ginagamit ng estudyante. Ginagamit ito bilang pansamantalang punong himpilan ng unit ng Russia na Rubicon. Ito ang mahalagang bagay tungkol sa Rubicon. Ang Rubicon ay elite drone unit ng Russia na nagpa-atras sa Ukraine mula sa Kursk counteroffensive noong 2024. Nakipagtulungan sila sa mga sundalo ng Hilagang Korea para gawin iyon sa Russia. Bukod pa rito, naging problema na sila ng mga puwersa ng Ukraine sa frontline mula ng malika. Ibig sabihin, magagaling talaga ang mga taga-Rubicon. Baka nga labis pa. Ito ang dahilan kaya hinahabol sila ng mga Ukrainian sa loob ng ilang buwan. Baka nga ilang taon pa. Noong Nobyembre, 2025, nag-ulat kami ng pag-atake sa isa pang base ng Rubicon. Ngunit mas malaki at nakakagulat ang insidenteng ito. Ayon sa ahensya ng intelihensya ng Ukraine, ang SBU, nakapatay sila ng mahigit 100 tauhan ng Rubicon, tinamaan ang isang imbakan ng bala, nawasak ang isang air defense system, winasak ang isang command post, at syempre, nasira ang isang oil refinery. Parang tuwing may opensiba ang Ukraine, may natutumbang oil refinery ng Russia. Pero dito na nagiging interesante ang mga pangyayari. Para kay Putin, masakit ang pag-atake. Pero ibinigay rin ito sa kanya ang isang bagay na kailangan niya. Isang puntong pwedeng gamitin para ilihis ang atensyon ng publiko, baka pati ng mundo. Tulad ng nasabi ko, ang Rubicon ay nag-ooperate mula sa gusali ng kolehiyo. Pagkatapos ng atake, agad nagpalabas ng kwento ang Kremlin na inatake ng mga Ukrainian ang mga estudyante sa kolehiyo. Nagpatawag sila ng emergency meeting ng UN Security Council dahil sa atake, tinawag itong war crime at hiniling na panagutin ang Ukraine. Ngayon, walang masyadong nagseryoso sa meeting na ito. Pero gusto kong basahin ang sagot ng Denmark dahil napakaganda nito. Panoorin ninyo. Sabi ng Denmark, kung susundin ang lohika ng panawagan ng Russia, dapat namin itong gawin ng doble. Araw-araw, pati weekend, nagdaraos ng emergency meeting ang Security Council para talakay ng terror, kamatayan, at pagkawasak na dulot ng Russia sa Ukraine. Sigurado akong hindi nagustuhan ni Putin ang komentong yon. Pero balik tayo sa naratibo ng war crime. Hindi naman ito ang gustong ipunto ng Kremlin. Ang punto ay bigyan si Putin ng palusot para sa susunod niyang gagawin. Para maintindihan kung bakit niya kailangan ng ganoong palusot, dapat mong maintindihan ang mga nangyayari sa Rusya nitong mga linggo. Kita mo, masama na ang Rubicon strike, pero hindi pa yon ang pinakamalalang balita kay Putin. Ang pinakamasama ay galing mismo sa mga Ruso. Sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon,
Hayagang lumalaban ang mga Ruso kay Putin at sa digmaang pinasimulan niya. Magiging tapat muna ako bago tayo tumuloy sa datos. Alam ko na di mapagkakatiwala ng mga survey sa Russia dahil lantaran ng dayaan. Wala ring independenteng survey o media sa bansa. Agad na pinyatahimik ang anumang independent media matapos magsimula ang pananako noong 2020. Kaya dapat nating tandaan ito. Ngayon na alam nating dinadaya ang mga survey, nakakagulat na kahit ganon, bumababa pa rin ang approval rating ni Putin. Mas hindi na siya popular ngayon. Kasa nung isang taon at nung nagsimula ang digmaan. Kaya pag-isipan mo yon. Kapag kahit ang sarili mong propaganda ng mga survey ay hindi na kayang patasin ng mga numero mo, siguradong may nangyayaring hindi maganda sa loob ng bansa. Tingnan natin kung sino talaga ang bumabatikos. Dahil tulad ng napag-usapan, hindi mula sa inaasahan mong tao ang mga batikos. Hindi ito mga disidente, taga-suporta ng demokrasya, o makakanduraning tinig sa Rusya. Napilitan na silang umalis. Ang mga batikos na yon ay talagang nagbumula sa mga blogerong militar ng Rusya at syempre, mga nasyonalistang Ruso. Sila ang mga taong sumuporta sa digmaan nang simulan ito ni Putin. Sinusuportahan nilang pananakop sa Ukraine. Gusto nilang isama ang Ukraine sa Rusya. Ngayon, na hindi ayon sa planong digmaan, sinong sinisisi nila? Si Putin. Basahin ko ang ilang pahayag. Narito ang salaysay ng isang Russian war blogger tungkol sa sitwasyon at damdamin sa Rusya. Ang populasyon na nahaharap sa realidad na walang access sa internet ay unti-unting bumibigay. Ang hindi pagkakontento sa mga tahanan ay lumalala. Umaasa ang kalaban na balang araw ay sasabog at magbubunga na matagal na nilang hinihintay sa kanluran. Aminin ko, may punto roon. Iyon ay isang napakadiplomatikong paraan ng pagsasabi na ang mga tao sa loob ng Rusya ay hindi masaya. Pero hindi lahat ay ganito kadiplomatiko. Tingnan ninyo ang susunod na pahayag na ito. Ang pahayag na ito ay mula sa isang Russian war blogger. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakikipag-usap si Putin sa mga Ruso matapos ang pinakamalaking pagbubumbang isinagawa ng sandatahang lakas ng Ukraine mula ng dakilang makabansang digmaan. Noong ikalawang digmaang pandigdig, tinarget ang Moscow, kabisera ng bansa. Nagkukunwari ang elite na walang nangyari. Ang ilan ay masyadong natatakot lumabas ng kanilang mga bunker at ang iba naman ay magpatawag pansin sa panahon ng digmaan sa pamamagitan ng paglabas sa publiko. Pero dapat nating tanungin, bakit kailangan natin ng Pangulo na natatakot makasama ang kanyang mga tao sa digmaang siya rin ang nagsimula? Hindi ba niya alam paano manalo, tapusin o makaalis dito? Nag-aaksaya lang ba siya ng oras na umaasang kusang maayos ang lahat? Ganyan ba umasta ang mga leader at commander? Nagtatago ba sila sa bunker pag binobomba ang kabisera? O kasama ba nilang hinaharap ang hirap ng kanilang mga tao? Takot at ayaw sa panganib ang sarili si Putin, kaya hindi siya bumibisita sa Belgorod, Kursk, Tuapse o Crimea. Takot si Putin magpakita sa Red Square matapos mayusyam kung walang kasiguruhan sa seguridad mula kay Trump. Kung takot siya sa lahat, mas mabuting magbitiw na lang at palitan ng mas matapang, yung di takot sa bala at hamon ng kasaysayan. Nakakagulat talaga ang pahayag na ito, lalo na galing sa Russia na di mo inaasahan ilang taon lang ang nakalipas. Ngayon, gusto ko lang linawin ang isang bagay pa, dahil alam kong may ilan sa inyo na malamang pupunta na sa comments at magrereklamo. Siyempre, ang isang pahayag na ganito ay hindi ibig sabihin na mapapatalsik na agad si Putin bukas. Hindi rin ibig sabihin na may kudeta na mangyayari agad-agad. Sa kabilang banda, biglang kudeta ni Prigozhin, kaya di mo masasabi. Pero ngayon, mababa ang posibilidad na maulit yon. Gayunpaman, isa siyang makadigmaang nasyonalista na sumusuporta sa pananakop sa Ukraine. Ngayon, hayada na niyang kinukwestiyon ang digmaan at pamumuno ni Putin. Gaya ng sabi ko, hindi mo aakalain mangyayari ito sa Russia na magsimula ang digmaan. Malaki talaga ang pagbabagong ito. At may dahilan kung bakit ito nangyari. Hindi na poprotektahan ng hukbong Ruso ang mga Ruso sa bansa at nabibigo rin sila sa frontline. Ipaliwanag ko kung bakit. Tingnan mo ang mapa. Ang lungsod na ito ay Rostov-on-Don, isa sa pinakamalaking sentro ng lohistika ng Russia sa pagsalakay na ito. Dito, inaayos ang supply para sa buong Timog Front bago ibiyahe ng mga truck. Ang kalsadang nag-uugnay sa Rostov-on-Don at Crimea, yung highway sa tabi ng Dagat Azov, ang pangunahing linya ng supply ng Crimea. Nagiging delikado na ang linya ng supply na yan dahil ginawa ng Ukraine na kill zone ang highway nitong 2 linggo. Araw-araw inaatake ng drone ang mga truck. Kitang-kita mo ito kapag bumibiyahe ka sa highway sa B-roll sa screen.
hinahabol ang mga supply convoy. Ito ang pinakanakakatakot sa kampanyang ito. At nagsisimula pa lang. Literal, inanunsyo lang ng mga Ukrainyano na ito ay isang bagay na sinimulan ng nila gawin 2 linggo. Nang nakalipas at balak pa nilang doblehin, baka nga triplehin pa. Pakinggan ang anunsyo ng pinuno ng Ministeryo ng Depensa ng Ukraine. Maglulunsad kami ng pagharang sa supply ng hukbong Ruso. Pinalalawak namin ang middle strike operations para sistematikong sirain ang logistics at supply lines ng kalaban. Inaalis ang kanilang kakayahang magsagawa ng opensibang aksyon. Naglaan kami ng $100 at $40 milyong upang direktang makabili ang aming mga pinaka-epektibong unit sa unahan ng labanan, habang sabay na naglulunsad ng malakihang kompetitibong bidding. Hindi naligtas ang likuran ng kalaban. Inagaw namin ng inisyatiba gamit ang teknolohiya at malamig na kalkulasyon ng digmaan upang maparalisa ang kanilang mga operasyon. Alam na ng mga Ukrainyano kung anong mahina sa mga Ruso at patuloy nila itong tinatarget. Alam mo ba kung ano? Kahit sa maikling panahong ito, may epekto na agad ang kampanyang ito sa Crimea. May mga ulat ng kakulangan ng gasolina sa peninsula at lalo pa itong lumalawak. Tingnan, nagsisimula na rin ito sa Sebastopol. Nagsimula na ang epekto ng sistematikong pag-atake ng kalaban sa mga oil refinery at tanker sa land corridor papuntang Crimea. Wala nang silbi magtanong sa lokal na otoridad. Ang mga tanong ay para kay Gorisimov, pinuno ng Ministeryo ng Depensa sa Rusya. Narito ang mga tanong ng mga blogerong Ruso. Bakit kulang ang protection sa mga estratehikong industrial na negosyo? At bakit hindi rin sapat ang seguridad sa land corridor ng Crimea? Sa kasamaang palad, ang mga taong dapat nagtatanong ng mga ito ay walang lakas ng loob na gawin yon. Hula ko ay dahil ayaw nilang mahulog mula sa bintana. Kaya hindi nila kukwestiyonin si Putin at ang kasapakat niyang si Rosimov. Pero gayunpaman, ito ang kalagayan. Ito ang sitwasyong hinaharap ni Putin. Umatras ang hukbo sa frontline. Daang veteranong drone operator ng elite unit ang nawala sa isang gabi. Nasusunog ang pangunahing ruta ng supply papuntang Crimea. Dagdag pa rito, hayagang nananawagan ng publiko at mga war blogger ng Russia na magbitiw siya. Kahit ang sarili niyang mga dinayang survey ay nagpapakitang lumalayo na ang mga tao sa digmaan. Ibig sabihin, naitulak si Putin sa isang sulok na siguro ngayon lang niya naranasan. Kapag ang kriminal sa digmaan tulad niya ay naipit, lalo niyang pinapalala ang labanan. Ito mismo ang ginagawa niya ngayon. Babalik tayo sa pag-ataking nabanggit natin sa simula ng video, ang pag-atake sa Kyiv. Ngayon, mas malinaw kung bakit iyon ang misil na ginamit niya sa pag-atake. Kita mo, nung Mayo 3, 2 araw lang matapos ang Rubicon Strike na pinag-usapan natin, gumanti ang Russia sa pamamagitan ng pag-atake sa Kyiv gamit ang Oreshnik ballistic missile. Ngayon, gaya ng narinig nyo, ito ay isang hypersonic missile na may kakayahang magdala ng nuclear warhead. Madalas nakakalimutan ng iba na hindi kailangang eksakto ang nuclear warhead dahil napakalaki ng pinsala nito at kaya nitong i-vaporize halos lahat sa radius nito. Hindi kailangan nitong tamaan ang isang particular na gusali o coordinate. Pero isipin mo, kung gagamit ka ng Oreshnik missile na walang nuclear warhead, parang Ferrari lang na ginamit sa DoorDash. Ang missile na yan ay nagkakahalaga ng 30 hanggang $50 milyong bawat launch, maaring mas mahal pa. Hindi ko alam ang eksakto mga numero ng Rusya dahil hindi sila bukas sa gastusin nila sa militar. Pero ginamit lang ni Putin ang missile para tamaan ang bakanting garahe. Hindi ako nagbibiro. May video tayo ng may-ari ng garahe na inis dahil tinamaan ni Putin ng mahal na missile ang bakanting garahe. Panoorin ninyo. Isang Oreshnik ang bumangga sa mga garahe ko. Vova Putin, tingnan mo kung saan mo sinayang ang milyon-milyon mong dolyar. Mga garahe ito, isang garage cooperative. Maisip mo ba yon? Tingnan mo, dito sa garahe balak ni Tito Sasha tumagay ng 50 gramo. Estratehikong desisyon yon. Pero ikaw, sinira mo. Bakit niya gagawin yon? Bakit siya gagastos ng malaki para sirain ng halos walang halaga? Kita mo, hindi talaga ganti ang missile, kundi mensahe ito. Mensahe ito para sa Estados Unidos at Europa. Alam natin ito dahil ilang oras lang matapos ang pag-atake, tumawag si Russian Foreign Minister Lavrov kay kalihim ng Estados Unidos na si Marco Rubio. Nagbigay siya ng simpleng mensahe. Ilikas palabas ng Kyiv ang mga Amerikanong diplomat. Magpapatuloy ang ganitong pag-atake at hindi tinitiyak ng Russia na militar lang ang tinatamaan. Maging ang Russian media, lantad na itong pinag-uusapan. Tingnan mo. Ilang pahayag ang Ruso ngayong araw ang naglathala ng pahayag na inilabas kahapon ng Russian Foreign Ministry.
Nasa opisyal na pahayagan ng gobyerno ng Russia, Rossiyskaya Gazeta, ito. Inanunsyo dito ang plano ng Moscow na magsagawa ng tuloy-tuloy at sistematikong pag-atake sa mga negosyo ng industriya ng depensa ng Ukraine sa Kyiv. Kasama ang mga pasilidad para sa disenyo, produksyon, pagprograma at paghahanda ng mga drone para gamitin. Dagdag pa, target din ng mga pag-atake ang mga sentro ng pagdedesisyon at command post. Nananawagan ito sa mga dayuhang mamamayan, diplomat at kawani ng internasyonal na organisasyon na agad lisanin ang lungsod. Habang sinabi na ng pinuno ng misyon ng EU sa Kyiv na hindi aalis ang EU. Ito ang dahilan kung bakit gusto ng Russia na paalisin ang lahat ng diplomat at dayuhan sa Kyiv at marahil sa buong Ukraine. Para kay Putin, malaking panalo ito. Kaya naman ipinadala niya ang parehong mensahe sa Europa na ipinadala niya sa Estados Unidos. Pero sa kasamaang palad para kay maliit na Vladimir, wala talagang pumapansin sa kanya ng seryoso. Sa katunayan, wala pang nag-anunsyo na alis sila ng bansa. May ilang politiko sa Europa na nagsasabing, kung atakihin tayo ng Russia, isipin naming sinadya ito. Ngayon, gustong balikan sandali ang pag-atake. Dahil hindi lang Ruso ang ginamit ni Putin doon. Gumamit siya ng 70 misal at 6 na raang drone para basically targetin ng maraming sibilyang target. At heto ang listahan ng mga nasira. Alam natin ito mula sa mga larawan na lumalabas din mula sa Ukraine. Inatake ni Putin ang isang pambansang museo ng sining, ang Kyiv Opera, at isang museo na nakalaan para sa sakuna sa Chernobyl. Malinaw na ipinapakita ng lahat ng ito na hindi lang mga posisyong militar ang tinatamaan ng Russia, kahit na sinasabi nilang ito ay isang espesyal na operasyong militar. Tinatamaan nila ang kahit ano at lahat ng makita nila. At sa kasama ang palad, mas madali para sa Russia na tamaan ang mga sibilyang target kaysa sa mga target na militar dahil, syempre, ang mga target na militar ay protektado. Umaasa ang Russia na sa pamamagitan ng ganitong pag-atake, mapapaniwala nilang lisanin ng mga dayuhang diplomat ang Kyiv at lumipat marahil sa isang lungsod sa kanluran para magtayo ng embahada. Ngunit tumanggi ang lahat. Dito nahayagang nagalit ang matandang lasing na presidente ng Russia. Tingnan ang pahayag niya. Sinabi ng EU na mananatili ang kanilang presensyang diplomatiko sa Kyiv kahit may babala mula Russia. Pero mukhang sobra pa lang ang mga diplomat nila at kailangan nilang bawasan ang bilang. Simula pa lang ng digmaan, puro pananakot lang ang taong ito. Kaya duda akong atakehin ng Rusya ang mga diplomat. Pero kahit ganon, ang katotohanang binabalaan nilang mga diplomat ay nagpapakita ng kaunting ideya kung ano talaga ang pakay ng Rusya. At ibig sabihin lang ito na lalo pang lalala ang digmaan na ito. Naranasan na ng Ukraine ang ganitong kwento noon. Kapag napipressure ang Russia sa mga linya ng labanan, inaatake nila ang mga civilian sa Ukraine. Sa pagkakataong ito, hindi lang presyon sa mga linya ng labanan ang usapan. Si Putin ay nakararanas din ng presyon sa loob ng kanyang bansa at ang tanging paraan na naisip niyang makalabas siya rito ay ang maging mas malupit pa sa Ukraine.